Lumakas ang panawagan ng mga residente ng Barangay Bangkerohan sa Cadiz City, Negros Occidental laban sa reclamation project sa kanilang lugar. Ito ay matapos bahain ng kanilang komunidad nitong Nobyembre dahil sa bagyong Tino. Inilantad daw ng bagyo ang panganib sa pagtatambak ng lupa sa coastal creek sa kanilang komunidad para raw bigyang daan ang pagtatayo ng isang private resort. Bali diri nga area ang original na di nga creek nga gitambakan nila gamit ang backhoe. Then yung dump and fill na process that they did, basically they extracted sand from the neighboring area and then they put it dun mismo sa creek. Lapad na di ang amon nga original nga creek. Bali gi-transfer na to nila dito sa Pihak. Amo naman yung ginatawag nga man-made nga creek. May time kis ang mag-high tide kag maglain ang posisyon di sang balas, matabunan ni siya tapos ginakalkal naman nila para may magwa ang tubig. Kaya ang dating natural na dumadaloy na tubig, naiipon at sanhina ng problema ngayon para sa mga pamilyang nakatira sa paligid ng creek. Pag ang budlay sini kay tungod nga naglain ang area sang tubig nga ginaagyan, ginsaylo, ang tubig hindi makadali-dali gwa. Ang pinakalain pag sini pag ulan ang solo dire kay isa lang ka oras nga ulan, 1 week ubos ang tubig. Di aga stagnant ang tubig, di gabaho. Maliban sa pagtatambak sa creek, naiulat din na pinuputol ang mangrove sa paligid para bigyang daan ng proyektong private resort. It is unlawful to convert mangroves into fish ponds or any other use. So from the term any other use, what they have done actually they have already deforested the mangroves. They already turned these wetlands into reclamation areas. Paliwanag ng grupong Mangroves Matter PH, natural na proteksyon sana ito ng mga komunidad sa mga epekto ng mga sakuna. Mangroves actually serve as buffer zones from the impacts of the typhoons. Number 2, of course, for food security, mangroves are actually nursery grounds for commercially important fishes, crustaceans, shrimps, and other marine products. Natural na carbon sink ang mangroves ayon sa grupo. Sumisip-sip at nag-iimbak ng carbon na siyang nagpapainit sa klima. The persons involved in these projects should be held accountable and should also consider that the lives of the communities are also being threatened. Ayon sa mga residente, tila pinagpapasapasahan ng mga ahensya mula sa barangay, City Hall at DENR ang kanilang petisyon. Noong November 20, nagkaroon ng dialogue ang komunidad at Provincial Environment Management Office ng Negros Occidental. Pero wala pa rin daw konkretong hakbang para tugunan ang kanilang hinaing. Nagdialog kami subong nga adlaw sa PEMO pero wala gid sang insakto kag maayo nga sang solusyon nga gihatag nila para sa amon. Mangita kami gyapon paagi kag hindi kami maguntat mintras hindi ni namon masolusyonan ang amon nga problema nga ginatubang. Ito si Jen Feliciano ng Alter Media kasama si RJ Ledesma ng Paghimutad Negros, nagbabalita para sa Alab.